panoorin nito guys at marami tayong mapupulot na aral dito kung paano gumawa ng kalan na diuling gamit ang botelya ng tubig guys na alkaline. So ayan, grinder niya sa gitna, tapos kumuha ng patungan niya, sabay kumuha ng styro, tapos kinuha niya ng pabilog sa gitna. So yan guys ay gagamitin niya doon sa gagawin niyang kalandi uling. So ganito pala gumawa guys ng kalandi uling. Tapos ayan, putol-putol na siya ng mga rod para gagawin niyang brace yan guys. So ayan, nilagay niya din sa styro para maganda yung pagka-fix niya, ay gumamit siya ng styro. So, tapos naghalo na siya ng ng purong simento. Para mas matibay kasi kung purong semento. Tapos nilagay na niya doon sa loob ng alkaline water para maganda yung pagkahulma. So ayan, naglagay na siya ng yero na pinabilog niya sa gitna ng alkaline water, tapos nilagay niya ng mga buhangin, tapos medyo tinaas niya konti. Tapos ayan, nilagay na niya yung bilog na tapos naglagay na siya ng mga simento doon sa gilid ng buhangin guys. So sabi, naglagay na siya ng styro yan sa magkabilang gilid. Yan, sabi, naglagay ulit siya ng basang simento. Yan, siniksik niya yung simento para walang awang, para talagang lalong mas matibay yung pagkagawa niya. Siyempre para magtagal kasi yan kumbaga mainit yan kaya kailangan walang awang yung mo gagawin mo dyan ng mga Tapos naglagay siya ulit ng screen doon sa gitna guys na bakal, yung screen na bakal din nga yan. Tapos naglagay na siya ng mga basang semento ulit, naikot niya doon sa buhangin. So ayan na guys, napuno na niya. Tapos ayan, naghalo ulit siya ng basang semento, purong semento. Ayan, so para dun kayang tawag yung bato na yan, siguro dyan niya ipapatong guys yung yung na yun, yung ginawa niyang kalan na yan. Tapos tinanggal na niya yung mga buhangin sa gitna, parang ayan, tapos binuhusan niya ng mainit na tubig para matanggal niya yung yung botelya ng tubig na ginawa niyang brace. So ayan, tinanggal-tanggal niya na niya mga styro gamit ang yan, patela ba yan, panghalo din sa simento. So ayan. So pag gumawa ka pala ng ganito guys, kailangan din pala talaga ng styro, kasi pagka para may siya, butas siya sa gitna, para doon may lalagay yung uling, papasok yung uling, o di kayo panggatong. Ayan na yung ginawa niya, pinatong niya pala guys. So panoorin nyo lang ito guys, yung mga gustong gumawa ng ganitong kalan. So ayan ganito lang ang proseso. Ayan, nilagay na niya ulit yung bilog na styro doon sa gitna na may butas, sabay pinikutan niya ng basang simento. So extension na niya pala yung bandang taas niya guys. Ayan, so ayan na guys. Ang ganda ng kinalabasan, ang ganda mag-iyaw dyan at magluto na ng kanin. So hindi na mauulingan yung kaldero mo dyan dahil nakasukat na mismo dun sa ng kaldero guys. So ayan na, minasilyan na niya para maging makinis na, linis tingnan. So ayan na guys, ang ganda na yung finished product niya. So ayan guys, ang galing. So ganito pala gumawa guys ng ng kalandi uling, pero mahirap, pero pag nagawa mo naman, natapos mo naman, ay napakaganda naman, worth it naman yung pagod mo. So ayan na guys, so nagsiga na siya ng ng apoy, tapos ayan, nagsalang na siya. So ang ganda, ayan, may isang niluto niya.
So, yung mga gustong gumawa ng ganitong klaseng ano guys, kalandi uling. So, gayahin nyo lang itong ginawa niyang proseso.